Hi, ang batang babae, naghihirap ng ganito. Miss, tawagin mo si Kuya. Tutulungan kang buhatin ni Kuya. Bilang isang babae, bakit ka mag-aaral ng marami? Mas mabuti mag-asawa na, hindi ba? Oo nga, ate, sabi mo, pag di ako nag-asawa, saan ako kukuha ng pera para makapag-aral abroad? Pa, mana ko sa nanay ko, sapat na para makatapos. Puntahan mo ang patay mong nanay. Tingnan kung bibigyan ka. Ay, magsalita ka ng maayos. Huminahon ka. Yun, Chu. Tingnan mo ang tatay. Naghirap ng husto para sa'yo. Pinalaki ka ng ganito katagal. Bakit mo ba palagi binabanggit ang nanay mo? Ano? Nalilito ka na ba? Kung hindi dahil sa'yo, nakiapid ka. Ang nanay ko. Hindi sana nagpatiwakal ang nanay ko. Ako. Umalis ka, pasaway ka. Kung di ako nagpakain sa'yo, wala kang kwenta. Anong tinitingin-tingin mo? Umalis ka nga. Halina tayo, tanghal iyan na. President Lu. Nawala na naman ang matandang Pangulo. Sabi ng assistant, babalik siya pag nakahanap ka ng asawa. Maghanap. Maghahanap ka ba ng asawa o? Lola, may maganda akong dala, ang jade pendant ko. Lola, pero galing ito sa kalawakan. Mga siyentipiko, ginawa gamit ang teknolohiyang quantum. Nakakaapekto sa katawan at kaluluwa. Nakakagaling ng lahat. Makakatulong ba to sa pag-aasawa? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Basta't bilhin nyo lang ito. Ang package na 18,888. Higit pa sa pag-aasawa. Naku, kahit pa. Kahit ano pa? Kahit buhayin ang Hindi ah. Sino ka? Kailangan mo bang pakialaman to? Niloloko mo si Lola. Sabihin mo, pakikialaman ko. Naku, anong sinasabi mo? Hindi yan panloloko. Lihayti mo ang negosyo ko. Talaga? Ipapaimbestiga ko sa pulis. Ay, hindi ko na ibebenta sa inyo. Ikaw. Lola, mga manloloko sila. Salamat, iha. Walang anuman. Kain na. Salamat. Wala akong dalang pera. Babayaran kita mamaya. Walang anuman, Lola. Bibilihan kita ng tubig. CJ. Lola, ano yung kinakain mo? Paano ka napunta rito? Hoy, hindi pa rin sumusuko ang manloloko. Hoy, manloloko, hindi ka pa ba Oy, nagpalit ka na naman ng mukhang maayos ka naman. Bakit hindi ka nalang gumawa ng mabuti? Bakit kailangan mong manloko? Ako? Saan ako mukhang manloloko? Mukha kang manloloko mula ulo hanggang paa. Umalis ka, siya ang lola ko. Nag-anak-anak pa. Oh, tingnan mo, mukha ba akong nanay mo? Hindi. Apo ko talaga yan. Sige, kain ka na. Pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. Okay lang, Xiao Chu. Mabuti ang puso mo. Nakatulong ka sa akin. Dapat ako ang magpasalamat. Sabihin mo, ano ang gusto? Hindi na. Kalahating siopaw lang. Sagutin ko lang ang tawag. Sige, pumunta ka na. Lola, sa tingin ko, siya ang manloloko. Nandito lang siya dahil sa pera mo. Huwag kang kung ano-ano. Hindi niya alam ang tungkol sa aming pamilya. Nakikita ko sa suot mo, hindi ka simple.
Ibig sabihin, mas malalim ang plano niya. Hello. Shen Yun Chu, kailangan mong bayaran ng matrikula mo bukas. Kung hindi, mapapatalsik ka. Pwede po bang mapahaba ng ilang araw pa? Hindi pwede. Naisip mo na ba ang gusto mo? Maaari mo ba akong hiraman ng pera? Pahiram naman ng pera. Lumabas na rin ang tunay mong kulay. Naman, sabihin mo, magkano ang kailangan mo? Ibibigay ni Lola. Lola, kain muna kayo. Ako na ang bahala dito. Sabihin mo, magkano ang kailangan mo. 6,000. Pag-urong para umabante. Sayang, ako ang nakilala niya dahil kay Lola. Pahihirapan ko na lang siya. Maaari kitang pahiramin. Pero kailangan mo akong tulungan. Kailangan mo ng pera, kailangan ko ng asawa. Pinipilit ako ni Lola. Pero base sa itsura mo, hindi ka pa pwede, no? Shen Yun Chu, kailangan mong bayaran ng tuition mo bukas. Kung hindi, mapipilitan kang umalis. Natakot ka na, sinungaling. Kasal lang ba? Sapat na ang edad. Salamat. Babayaran kita. Kung kasal na, pamilya na. Huwag kang magmadali. Ang kotse. Paano nangyari yon? Ako ang driver. Ay, Yiksu, bakit ikaw mismo nagmaneho? Halika na, bilis, baba na. Ako na ang magmamaneho. Bumaba ka na. Halika, maupo ka sa likod. Unahin mo ang sa eskwela. Susunduin na lang kita. Mauna na ako sa trabaho. CJ. Siguradong pagod na siya. Kahit kasal, trabaho pa rin. Nagsisisi ka na ba? Boss, siya po ba ang asawa nyo? Ang bata pa niya. Pangulo, kanina asawa niya. Ang bata naman. Tumahimik ka, walang ganyang misis. Mayaman na binata. Ang pinakamayamang taga Rongcheng, nagpakasal na pala. Pero mukhang hindi kontento sa misis. Kasal lang ba? Sakto na ang edad ko. Hindi, pag-isipan mong mabuti. Mas matanda ako ng marami. Komplikado ang pamilya ko. Hindi rin mataas ang kita. Gusto mo akong pakasalan? Ang bait naman ng bata. Pumapayag si Lola, basta ako ang bahala. Sa hinaharap, siguradong magiging mabuti si Ibay. Huwag mong tingnan ang edad niya. Malakas pa ang katawan niya. Tungkol sa kita naman. Sapat na panggastos mo. Lola, Kung tatanggi ka, mamatay ako para makita mo. humanap ka ng isang pinakamurang bahay ko. Lipat ka mamayang gabi. Pinakamura. Ang pinakamura. Shen Yun Chu. Nabaliw ka na. Ibenta ang sarili sa 6,000 yuan. Mahigit 10 taon na siyang mas matanda sa iyo. At isa siyang driver. Gwapo naman siya. Ang kasal, ikalawang buhay ng babae. Sabi mo, unang beses ay sobrang bigo na. Masyadong padalos-dalos ang pangalawa. Hindi pwede. Mag-message ka sa kanya sa WeChat. Sabihin mong pumunta siya, bigay kaya at 3 ginto. Hindi dapat mawala kahit isa. Zaimeng. Kung hindi ka magpadala, ako na ang bahala. Huwag. Asawa, bigay kaya at 3 ginto. Hindi ba dapat pag-usapan? CJ, espasyo. Bakit hindi ka na pumasok? Yung mensahe kanina, totoo, galing sa kaibigan ko iyon. Hindi mo kailangang seryosohin. Bata pa siya, magaling umarte.
Nandito na tayo, pasok tayo. Masyadong mahal dito. Babalik ako pag may pera na. Umalis ka kung di ka makabili. Kung di makabili, lumayo na. Nakakasakal ang amoy ng pagiging mahirap. Huwag mong pakialaman ang mundo ng aso, dahil ang aso ay mapanghusga. Hoy, mali ba sinabi ko? Makakabili ka ba niyan? May umamin na siya'y aso. Ikaw, Sige na, pasok na tayo. huwag kang magpanggap. Tignan mo, ilalantad ko kayo. Kayo namang dalawa, mukhang mayaman. Bagay na bagay sa inyo itong itim. Halos 100,000 lang to. 100,000. Mura na ba yan? Sige, tingnan natin to. Ito namang isa, mahigit 200,000. Gusto mo talagang makita? Ay, kung sakaling mabasag ito, babayaran mo ang buong halaga. Ibaba mo yan. Bakit natatakot kang magbayad? Kanina lang, hindi ba't ang tapang? Dumi sa akin ang mga hinawakan mo. Ikaw, lumapit ka rito at magsilbi. Sige po. Maaari ninyong tingnan itong item namin. Talaga namang super ng presidente. Talagang may dating na parang presidente. Dalawang walang modo. Akala mo kung sino na sila. Manager. Manager. May bumibili dito na walang pambili. Nananadya lang manira dito. Malamang na magnanakaw yan sila. Sa dami ng gamit natin sa tindahan, paano kung may mawala o kaya'y mabasag? Sino? Lu. Mr. Lu. Lu. Pangulong Lu. Siya ang tagapagtatag ng ating mall. Pangulong Lu. Si Pangulong Lu ay abala, kaya hindi siya nakadalo. Pero tandaan nyo, kapag nakilala nyo si Pangulong Lu, bigyan nyo siya ng sapat na pansin. Ibalot nyo na lang itong set. Nabaliw ka na ba? Ilalabas mo lang galit mo. Huwag na tayong dalawa Ibalot. Ibalot nyo na agad. Ngayong araw, ang alahas na nagustuhan nyo ay libre naming ibibigay. Lu. Jenbay. Hindi ko inaasahan na kilala nyo ako. Kahit maging abo ka pa, hindi kita malilimutan. Nagkakilala ka. Ah, kakilala niya ang boss ko. Ayaw lang magpakilala ni Pangulong Lo. Talagang hindi mapagmalaki. Ha? Tama, tama. Opo, opo, opo. Pero napakamahal naman ito. Okay lang. Ngayon kasi, ang aming ika-10 anibersaryo. Kayo ang ika-101 naming customer. Ang mga nagustuhan nyo ay libre naming ibibigay. Tara na. Tagapamahala. Ang event na to, kailan nagsimula? Mula nang tanggalin ka sa trabaho. Mula nang tanggalin ka. Kailan ako tinanggal? Ngayon, Pero, walang pero. Kasalanan mo to. Nakasakit ka ng hindi dapat. Alam mo ba kung sino siya? siya. Sila. Si Boss Lu ang founder ng mall namin. Heto. Ayoko. Masyadong mahal. Mga 200,000 lang. Bukod pa riyan, nakuha mo dahil swerte ka. Mga 200,000 lang. Nagmamaneho ng kotse ng nagsimula ka ng mangarap Pero sabi nga nila, swerteng bagong kasal, bumili tayo ng loto. Paano kung manalo tayo ng jackpot? Hay. Nandito na tayo. Masyadong palpak siksuke. Nasaan na ang susi ko? Sandali lang. Papadeliver ako ng spare key. Sigurado ka bang ito ang bahay mo? Naman. Nasabi ko na. Sandali lang, paparating na.
Lola, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa bahay ka? Ah, hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ka dapat maagang umuwi. Pasok na kayo, pasok. Batang pasaway. Lola, ayokong makagambala sa inyo. Pero nag-aalala lang ako. Ngayon lang, Lola, huwag po kayong ganyan. Dapat magkakasama ang pamilya. Heto, may dala akong regalo. Si Acho, napakabuti niyang bata. Aba, ang galing mong magregalo. Ah, nga pala, yung sabaw na niluto ko, hihilain ko na. Bakit? Hindi ka kontento? Sobrang kontento ako. Itong sala at kwarto, aabot siguro ng 200 ikip. Bahay sa Cartier Garden City. Bawat ikifid, mahigit 100. Tiyak milyon ang halaga. Mas mabuti pang bumili ako ng luma at maliit na bahay. Hindi ka siguro isang nagtatagong milyonaryo. Niloloko lang kita. Pero Tito, Tito, nagkamali lang ako ng sabi. Asawa ko, hindi mo kailangang magpanggap. Mag-arkila ng ganito kamahal na bahay. paano mo nalamang hindi akin ang bahay na ito? Hindi naman ako tanga. Wala kang ang susi, tapos pautal-utal ka pa sa pagdadahilan. Halata namang hindi sa iyo ang bahay na ito. Ang bahay na ito, hiniram ko lang sa kaibigan. Ah. Baka naman boss mo ang nagpahirap. Ang laki naman ng utang na loob mo niyan. Magiging parang kalabaw ka sa hinaharap. Hindi masyadong mataas ang standards ko sa bahay. Sa mga susunod na araw, kapag may oras ako, maghahanap na ako, lilipat na tayo agad. Halika, halina't tikman ang luto ni Lola. Tapos na ang kainan. Sige na, balik na kayo sa kwarto niyo para magpahinga. Ako na ang maglilinis nito. Lola, ako na ang tutulong sa inyo magligpit. Wag na, wag na. Gabi na ng kasal ninyo ngayon. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin mo na si Ahwi sa kwarto magpahinga. Sige na. Ang init. Bakit pakiramdam ko, hindi ko makontrol ang katawan ko? Sa iba. Anong nangyayari? Si Lola kaya?
Lola. Buksan mo ang pinto. Lola. Mahina ang pandinig ko, di ko marinig. Aha, kahit sigaw ka pa, di ubra. Kusa mong ginusto yan. Mas may alam ang matatanda. Apo ko sa sako. Lola sa sako. Sabik na akong makita ka. Ha ha ha. Tama si Lola. Kahit medyo matanda na siya, malakas naman ang katawan niya. Tapos ka na bang humawak? Hindi ako humawak, gusto ko lang. Ano lang? Sinusuri ko lang ang katawan mo. Ano ang naging resulta? Sakto lang. Sakto lang. Ibig sabihin, di sapat ang pagsusuri mo. Mag-check ka pa uli. Parang bata ka. Pasaway ka. Cheng Peng. Kumpleto na ba ang pera? Sa totoo lang, okay lang kahit di sapat. May iba ka pang pagkakataon. Anong oportunidad? May scholarship slot ang school. Ikaw, sa loob ng 3 magkakasunod na taon, ay laging una sa buong grado. Maganda ang mga grado mo. Para sa iyo na talaga yan. Salamat po, guro. Paano mo naman ako babayaran? O kaya naman, magpakasal ka na lang sa akin. Ha 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 ha. Sige nga. Ikaw. Pasensya na po. Mayroon akong pinagmumulan ng aking reaksyon. Ayokong hinahawakan ako. Shen Yun Chu. Pag-isipan mo ng mabuti. Narinig ko. Ipapakasal ka ng mga magulang mo. Mas mabuti pang magpakasal sa akin. Maaari kitang garantiyahan na matapos mo ng maayos ang iyong pag-aaral. Thesis mo, bibigyan ko ng magandang grado. Kung hindi, Kasal na ako. mag-imbento ka pa. Bakit ang tagal? Huwag kang lalapit. Shen Yun Chu. Pag-isipan mong mabuti. Pananakit sa guro, maaaring mapatalsik sa paaralan. Okay ka lang ba? Ingat. Masakit. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Asawa niya. Talaga, kasal ka na? Kahit kasal ka, scholarship pa rin iniisip mo? Ibig sabihin, mahirap ka rin pala. Sinasabi ko sa'yo, subukan mong hawakan ulit ako. Malalagot ka talaga. Okay lang ako. Kalimutan na lang natin to ngayon.
Wala kang kwenta. Kahit nasa harapan mo pa mismo, may mangyari pa sa amin. Wala ka ring magagawa, di ba? Sabihin ko sa iyo ang totoo, bukod sa scholarship na hawak ko, may internship sa luxury department ng Lou Group, pang-internship. Ilang tao ang nag-aagawan dito para lang makapasok at makakilala. Huli na ang lahat. Tumahimik ka. Isang internship slot lang. Ano bang dapat ipagmalaki dyan? Ikaw. Fang Yonghui. Pumunta ka dito sa loob ng 3 minuto. Opisina ni Cheng Peng. Sinong niloloko mo? Hindi basta-basta na pagbibigyan. Kahit pa makuha ninyo ang principal, anong magagawa niyan? Makakampi pa rin sa inyo. Dumating talaga ang principal. Baka naman, ang asawa ni Shen Yunchu ay isang malaking tao? Imposible. Ang loser na ito, kahit ang kahalagahan ng Lou Group, ay hindi niya alam. Principal, pakiusapan kita, ikaw na ang bahala dito. Ang estudyanteng ito, para makuha ang scholarship, gumawa ng panloloko, nang mabisto ko, nang gagalaiti sa galit, at sinaktan pa ako ng malubha. Tingnan ninyo ang lagay ko. Hindi pwede, kailangan kong tumawag ng pulis. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang unang lumandi sa akin. Principal, ako po ay 3 taon na, modulong estudyante. Ang pwesto sa scholarship ay akin talaga. Si Cheng Peng ang gustong gumawa ng gulo. Ang asawa ko ay nagtatanggol lang sa akin. May konsensya pa pala. Ayusin na ang bagay na ito. Nararapat lang. Mag-sorry ka na. Hindi pwedeng matapos lang sa paghingi ng tawad. Nagsusulong ito ng hindi magandang asal. Tama ka. Hindi dapat matapos sa paghingi ng tawad. Mas mabuti pa, ikaw na ang umayos ng suspension. Mag-sorry ka na. Pinag-sorry ako ng principal sa kanila. O ano? Pero, Kung matatagalan pa, hindi na lang ito suspension. pasensya na. Principal Fang, ang ganitong bagay, kailangang imbestigahan. Talaga. Bantay. Dalhin niyo na siya agad. Principal, nagsorry na ako. Nagsorry na nga ako. Principal, nagkamali ako. Principal Fang, hindi na kami mang-istorbo. May iba pa kaming lakad ng asawa ko. Shen Yunchu, siya pala ang asawa ni Zilu. Si Guru Cheng, lagi na lang akong ginugulo nito. Ang asawa ng pinakamayaman, nandaraya sa scholarship. Hindi maayos kahit sa pagsisinungaling. Salamat sa iyo. Talagang natakot ako kanina. Sa totoo lang, mas takot pa. Siya siguro ang mas takot. Ikaw, Nagbibiro lang ako. Gusto mo ang Lu Group na pwesto sa internship. sino bang ayaw niya? Sandamakmak ang gusto sa school namin. Gusto talaga nilang makapasok. Paano? Mayroon kang paraan. Gusto mong lumusot. Matalinong paggamit ng koneksyon yan. Pero kilala mo pala ang principal namin. Baka makapasok ka nga sa Lu Group. Sino ba si Director X? Posible kaya? Koneksyon ko yan. Malakas ang kapit sa may kapangyarihan. Tingnan mo ang mga hari noon, ang mga yunuko sa paligid nila. Lahat sila ay may hawak na kapangyarihan. Hindi dapat ikahiya ang pag-asa sa Yunuko. Example lang yan. Hoy, Ang Yunuko makikipagkita sa Emperor. Ikaw, maglakad ka na lang mag-isa. hoy. Kuripot. Hoy. Ako ang tagahan ng Lu Group. Tagahan ng luxury department. Nakita ko ang resume mo bilang intern. Inaanyayahan ka para sa Lu Jianbai, ikaw ang aking crush. Bibigyan kita ng reward. Mukhang kinikilig ka naman.
Baka naman asawa mo na, magaling ang ginawa niya. Higit pa sa magaling, talagang masasabi mo, napakasaya at Mabuti naman siya sa akin. Ang pwesto ko sa internship, siya ang nakahanap para sa akin. Ang tinutukoy ko ay buhay mag-asawa. Wala pa kaming buhay mag-asawa. Makasagupa ka ng magandang dilag na mahinhin. Baka naman asawa mo na. Nasa edad na. Hindi na kaya. Mahusay siya. At natuto pa. Magsinungaling. Chew, lalabas lang ako saglit. Lola, luto na ang pagkain. Mayroon akong urgenteng lakad. Ang kakaiba naman. Hindi dapat istorbohin ng matanda. Ang inyong oras na kayo lang dalawa. Lola. Bumalik ka na. Halika na't kumain. Lahat ito'y gawa mo. Naman, talagang inihanda ko to para sa'yo. Tikman mo na. Sinabi ba sa'yo ni Lola, madali akong malasing sala? May balak ka pa yatang masama? Bawal kang uminom. Pero hindi ako ang naghanda nito. Siguro si Lola ang naglagay nito rito. Magpanggap ka pa. Ako na ang magtatab. Masarap pala, mas masarap pa sa gawa ng 5-star chef. Masarap, di ba? Okay na rin. Basta't makakain. Aayusin ko lang. Hoy. Ngayong gabi. Sa guest room ako matutulog. Ha? Buti alam mo. Shen Yunchu. Shen Yunchu. Hindi talaga ako yan. Hindi makakaisip si Lola ng mga kalokohang iyon. Ako. Sumunod ako sa sinabi ninyo, hindi yan mabibigo. Huwag kang mag-alala, noong bata pa asawa ko, umasa siya dito para makuha ako. Tama nga, gaano ka romantic, hindi alam ng asawa ko yan. Hindi ka naniniwala, lilinisin ko na to. Sabi ko na nga. Teka lang. Mayroon kang nakatutusok sa akin. Bobo. Halika, ilagay mo dito. Salamat sa pagod. Achu, halika na. Tingnan mo regalo ni Lola. Halika na. Naku. Herms na balat ng buwaya. Bag na Chanel.
Relo na patek si Lola, nagnakaw ka ba sa bangko? Naku, Lola. Ang aga mo namang lumabas, hindi ka pa umiinom ng gamot? Halika, ihahatid kita sa kwarto mo. hi. Yunchu, may sasabihin ako sa'yo. Sabihin, Itong si Lola. Mahilig magyabang. Mahilig sa kapurihan, kaya nga. Gusto niyang bumili ng peke. peking gamit. Ha? Pero masyadong totoo ito. Nag-aral ako ng disenyo. Yun. Itong palengke. Pero si Lola, pinaghirapan niyang mahanap. Siyempre, totoong peke ang gawa. Yun. Huwag mong ilantad si Lola. Huwag mong ilantad si Lola. Matanda na siya. Mahilig sa kapurihan. Alam ko na. CJ, babalik na ako sa kwarto ko. Kamusta? Nagustuhan mo ba? Kumusta ka, Achu? Gusto mo ba? Sobrang gusto ko po. Lola, wag na po kayong gumastos ulit. Naku, ano lang yan? Basta't gusto mo. Graph Illusion. Kahit ano, bibilhin ni Lola para sa Graph Illusion. Relo na nagkakahalaga ng mahigit $50 milyon. Hindi ko alam magkano ang wholesale price. Lola, pwede bang bumili pa ng ilan? Gusto ko itong ipamigay sa pamilya at kaibigan. Ha? Itong relo, isa lang sa buong mundo. Kanino mo ibibigay ang mamahaling regalo? Saka, ang sahod ni Iba ay sa isang buwan. Kakayanin lang bilhin to. Ang sweldo ni Lu Jianbai ay hindi bababa sa 8,000. Kahit peke, libo-libo pa rin. Ang mahal naman. Sige, wag na lang. Hindi ba't may interview ka sa kumpanya ngayon? Mamaya, pahatid ka kay Ibay. Lola, wala na akong oras. Una na po ako. Umalis na nga tong bata. Samahan ka ni Lola mamaya. Then, may dose-dose na tayong sasakyan na di lang nakatingga. Malinaw na si Ibay ang may pakana nito. Oy. Si Miss Shen pala. Bakit? Wala kang pang taxi? Nag-jeep ka na lang? Ayan bigay lang ni Papa to nung isang araw. Inggit ka, no? Naiinggit ka? Sasabihin ko sa'yo. Walang kwenta ang pagseselos mo sa akin. Ako ang tunay na, tagapagmana ng Angkan Shen. Ikaw ay isang palamunin lang. Anong kayabangan mo? Lahat ng kayamanan ng Shen. Sa huli, mapapasakin din lahat. Ang lahat ng kayamanan ng Shen. May trono bang dapat manahin sa Shen? O kaya naman, ang masamang lahi mong ito, makakatulong ba sa mundo? Sige, ikaw ang magaling. Maniniwala ka ba kung sabihin ko kay tatay na ipakasal ka ngayon din? Huwag kang umiyak at magmakaawa sa akin. Mukhang masama ang ugali niya. Hoy apo, may nananakit sa asawa mo. Tapos na ba akong magsalita? Bitawan mo ako. Umuwi ka na. Bitawan mo. Tanghaling tapat. Bakit mo hinahawakan ang manugang ko? Manugang mo? Matandang bruha ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Aray. Lola, ayos ka lang ba? Ako. Matandang iyan. Bumangon ka na. Huwag kang magpanggap na nasaktan. Hoy, iyon. Nakita mo, ako. Hindi ko siya nahawakan. Ayos lang ako. Tulungan mo akong tumayo. Magpapahinga lang ako saglit. Naku. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tara na sa ospital. Hindi na kailangan. Maupo ka muna saglit. Sasabihin ko sa'yo, itong matandang ito ngayon, kahit mamatay ka dito, uwi ka pa rin sa akin. Manugang na po, sino ang nagpahintulot na? Pakasalan mo ang sarili mo? Hi, si Ichu at ang apo ko ay nagpakasal. Kailangan pa ba ang permiso? Tumahimik ka, matandang iyan. Kung magsalita ka pa, sasampalin kita. Sige ka. Shen Yunhao, huwag kang masyadong lumampas. Sa edad ni Lola. Ano? Gusto mo siyang ipagtanggol? Sasabihin ko sa'yo. Kung magsabi ka pa ng hindi, sasagasaan kita ng kotse. Maaari mo bang tawagan ang ambulansya? Bakit? Nakikipagkasabuat ka pa? Ipa-extort mo ako sa matandang yan? Asa ka pa? Makakaasa ka. Hindi. Kahit kaya mo, di mo magagawa. Para sa iyo yan. Nang ahas ka bang saktan ako? Ako? Aray. Akala mo nagbubuhat ako ng semento para lang sa wala. Bali ang braso, sobrang yabang nito.
Hindi ko kayo palalampasin. Nako, kotse ko. Ang kotse ko. Puntahan mo yan. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mapapahiya siya. Ayos ka lang ba? Esan, bakit umalis si Imtix? Ay, mayroon siyang importanteng lakat. Bakit ngayon ka lang? Sa ganitong antas, hindi rin naman makakatulong kung maaga. Naku, kung maaga kang dumating, makikita mo si Chachunami, ang kanyang tapang at gilas. Kung ito'y sa sinaunang panahon, siya'y pangalawang mula. Paumanhin, napasama si Lola dahil sa akin. Anong napasama? Magkakapamilya tayo. Gusto nyo ba na maghanda ng salusalo? Ay, lagot. Nahuli ako sa interview. Siguro tapos na sila magtrabaho. Ang recruitment ng Lugru pinahaba ang deadline. May chance ka pa. Talaga? Sino ba itong si Shen Yun-chu? Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Bakit siya pinapaboran agad? Ibig sabihin, kahit mag-overtime para lang ma-interview, mas mabuti sana kung direkta nang nakuha. Utos ito ng opisina ng presidente. Huwag na kayong magkwentuhan pa. Supervisor, nandito na si Iwa Shen. Halika, papasukin niyo siya. Paumanhin po, naantala lang ako sa daan. Walang anuman. Halika. Kaya ko talaga. Pwede na akong magsimula bukas. Enlu, naayos ko na lahat. Maghapon na kayong nagbabantay dito. Tinitignan ko lang siya. Kung seryoso ba siya sa trabaho. Halatang gusto niya rin pala. Umalis ka nga dyan. Lujayan Bay. Ay, Sir Xu, hayaan mong dalhin ko ang bag mo. Ako na lang. Ako na. Hahaha. Naku, Sir Xu. Ikaw, wala ka bang ibang ginagawa? Meron ba? Meron. Ay, may isa pa pala akong gagawin. Sige na, magtrabaho ka na. Ah, nagtatrabaho ka pala sa Luz. Ay, Elon, unang araw mo sa trabaho, kumusta? Mabait naman ang mga kasamahan ko. Pero ano? Pero itong si Sir Xu, hindi ba't masyadong mabait sa... Ay, Pinapahiram ka ng bahay, tinulungan akong magtrabaho. At tinulungan kang magdala ng bag. Lagi ba siyang ganyan? mabait naman si Sir Xu. Ganyan din ba siya sa iba? Ah, hindi naman. Baka naman, gusto ka niya, di ba? Ay, anong sinabi mo? Hindi pwede, kailangan kong kausapin siya. Teka, hindi. Ay, Kumpirmado na. Boss Xu, narito na. nandito po ako para sabihin sa inyo. Salamat po sa maraming taon sa pag-aalaga niyo sa asawa. Trabaho ko lang po iyon. Alam ko, walang libreng tanghalian. Si Lujian Bae at ako. Gusto lang namin mamuhay ng tahimik. Sana po'y wala kayo mga maling akala. Kung hindi, Kung hindi, ano? aalis na lang kami. Hindi maaari. Chachu. Si Boss Tzu naman, pinahahalagahan lang ang talento ko. Nag-iisip ka lang masyado. Talagang wala akong ibang iniisip. Sige po, aalis na ako. Ay, sige. Ito na lang, mas maganda kung nasa bahay natin.
CJ. Sino yung kasama niyang babae? Kasama niya si Luzong. Bagong intern. Hindi ba ako lang ang intern? Utos ito ng President's Office. Pinapasok ako ng tatay ko para makuha si Ludage. Ang babaeng ito, siguro galing sa matanda na ipinalagay kay Ludage. Hindi ko pwedeng hayaang mauna. Pakisama naman kami sa team. Sige. Chachu, lumabas na resulta ni Xiaogue. Hindi makapanganak. Hindi ka makapanganak. Bakit? Hindi makapanganak si Shen Yunchu. Sabi ng doktor, masyado nang matanda. May ganito pang epekto pag matanda na? Matanda na, ako na siguro yun. Nga, si Xiaogue, sabay natin pinulot. Ang sabi ko pa nga, pag may anak na siya, bibigyan kita. Okay lang, okay lang. Nag-intern ako sa Lucorp. Pag kumita ako, bibili ako ng isa. Hi. Bakit? Bumili ng isa. Ha? Dati kaming may napulot ni Jaime. Inalagaan niya ito. Gusto ko rin ng isa. Anong klaseng kaibigan ka ba? Hindi ba kayo tumawag sa pulis? Kahit tumawag, di pa rin mahahanap. Huwag kang mag-alala, hindi ako bibili ng mahal. Lalo nang hindi pwede ang mura. Hindi ano man ang presyo, hindi pwede. Hindi ikaw ang masusunod. Sarili kong pera, ako ang bibili. Chu, halika na, uminom ka ng sabaw. Baka nga, ang apo ko sa tuhod, papunta na dito. Kung ganyan ang sabi ni Lola, mas lalo siyang mahihirapan. Lola. May sasabihin ako sa'yo, Lola. Ano yun? Anong bagay? Hindi ako pwedeng manganak. Chu, kung issue sa iyo, hindi ka pipilitin ni Lola. Bukas, maghiwalay na kayo. Lola, hindi ko ito issue. Asawa ko. Huwag ka ring masyadong malungkot. Hindi ko inaasahan. Anong itsura yan? Inililigtas kita. Bye. Yung ulat medikal, ipadala mo sa akin. Bukas, maghahanap ako ng dalubhasa. Baka may pagkakataon ka pa. Naiwan sa opisina ang ulat. Ay sos, ipapadala na lang dito. CJ. Kuya Lu. Hindi siya makabubuntis. Peke ang ulat. Hindi makapanganak ang asawa. Si Emnalu ang mananagot. Ang asawa? Kasal na si Kuya Lu. Sino ang asawa niya? Pinagbili ni si Ilu na itago ko ito. Hindi ko alam. Hoy, sino nga ba yan? Aalamin ko talaga yan. Si Kuya Lu ay para sa akin lang. Mukhang unahin ko munang ayusin ang mga demonita sa kumpanya. Kumusta ka? Ako si Baikini. Kasamahan mo ako sa team. Ang tatay ko ay... Ikaw, galing ka rin sa koneksyon. Ako rin. Hoy, sino ang pumasok dahil sa koneksyon? Ako, dahil sa aking galing. Ang tatay ko ay... Mula ngayon, susundin mo ako. Ulitin mo nga yan. Sabi ko, di ang tatay ko. Ang tatay mo ay, hindi naman. Bakit kita susundin?
Teka, ikaw, si ng Louis Vuitton. Para pag-usapan ang susunod na kolaborasyon. Pinapunta kayo ng manager sa meeting. Iyan ang design concept ko. Salamat. Hindi, hindi. Lahat ng gawa ay basura. Anong ginagawa mo, Ginoong Smith? Tama ang lahat ng sinasabi mo. Umupo ka. Kahit ano pa ang proposal. Pero ang gusto kong sabihin, ang Louis Vuitton at Lou Group ay magka-partner. Dahil partnership ito. Ito ay batay sa pantay na paggalang. Baliw na ba ang baguhan? Hindi naman siya mali. Ang dalawang ito, mula pagpasok, hindi na kami nginisya. Ito ang pinakamahalagang kooperasyon. Paano kung masira ito? Shen Yunchu. Teka muna, ipagpatuloy mo. Kailangan ng Lou Group ang lakas ng Louis Vuitton. Louis Vuitton ay kailangan din ng Lou Group para sa merkado. Kung sa tingin ninyo ay tama ang sinasabi ko, maaari kong ibahagi ang aking design concept. Sige, ipagpatuloy mo. Ang aking design concept ay nagmula sa sinaunang porselanang Chino. Una, tingnan ninyo ang ito. Mga disenyo sa porselanang asul-puti. Disenyo at estilo. Sa tingin ko, kung gagamitin sa ating disenyo ay magiging napakaganda. Magandang kooperasyon. Mukhang marami kang alam sa mga luxury goods. Mahilig kasi ang lola ko mangolekta ng mga ito. Kahit peke naman ang mga ito. Dahil mahilig magkolekta ang iyong lola, bakit hindi pa anyayahin si Ginoong Smith sa bahay? Bakit hindi natin yayain si Amy Smith na bisitahin ang bahay mo? Hala, hindi yata maganda yan. Hindi naman makakaabala sa biyahe ni Amy Smith bilang isang brand seal. Agad niyang malalaman na peke ang mga luho. Sakto lang na may oras ako. Dahil sinabi na ni Amy Smith, kung tatanggi ka pa, magmumukha kang walang modo. Lagi ka na lang sumusulpot. CJ, tatawag muna ako para ayusin. Hello Lola, siguraduhin mong ayusin ang mga mamahaling gamit. Nagsabi kasi ako sa kliyente na marami akong rare items. Pinaniwalaan naman nito. Gusto daw niyang bumisita. Sabihin mo nasa safe lang yan. Nalimutan ang password. CJ, naintindihan ko. Mukhang, kailangan ko, ilabas ang mga koleksyon. Teka, Butler Chen, ipadala mo lahat ng koleksyon ko. Hindi pa rin ito sapat. Aha! Mga bes, dali, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng maraming luho. Anong nangyayari? Bakit wala pa? Nandito na sila. Dumating na sila lahat. Dali, dali. Ilagay dito, dito. Bilisan nyo, pasok kayo. Tingnan nyo nga. Ay, grabe. Ayos, maganda tong isa. Ay, tingnan mo itong bag. Naiwan ko ang susi. Hindi ko alam kung may tao sa loob. Kumatok ka. Ang dami naman dito. Pasok na kayo lahat. Pasok po kayo. Tapos na. Si Lola, parang wholesale market. Binuhat na ba lahat dito? Shen Yunchu, inayos mo parang palengke. Brosen Paborial ng graph. Set ng kwintas na Imperial Green Jadete. Patek Philippine Narel. Porselanang asul at puti. Orihinal na gawa ni Kibaish.
Alam mo ba, ang presyo ng mga ito, kaya nang bilhin ang kalahati ng pamilyang Lu. Sa tingin, ang mga gamit na ito, ay peke lang naman. Hindi. Totoo lahat to. Ako mismo ang nagdisenyo nito. Sigurado ako dyan. Ha. Sige, tingnan nyo. Ako naman, naghanda ng inumin at panghimagas. Kayo na ang bahala. Hindi ko akalain na ganito pala kayo kagaling. Kaya pala, malawak na ang inyong kaalaman. Impossible to. Ang mga pinagkukunan ni Lola, kahit ang mga sangkot, di malaman. Gusto ko ring mamili ng stocks. Ipakita mo ang tunay mong pagkatao. Kuya Lu. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo rito? Bakit hawak mo palitrato ng apo ko? Sasabihin ko sa iyo, kasal na ang apo ko. If Chu, siya ang asawa ng apo ko. Hindi ko akalain. Si Lola pala ni Emil, Shen Yanchu. Nagpakasal pala kay Emil. Kaya pala, nakakuha ng ganito karami. Pero, Lola, may sikreto akong sasabihin. Ayokong makinig. Kung hindi dahil kasamahan mo si Ichu, tatawag na ako ng pulis. Ipapakulong kita agad. Hindi pwede. Kailangan mong makinig. Shen Yanchu, hindi siya makapanganak. Si Ebae ang hindi makapanganak. And Lu, para lang pagtakpan si Yunchu. Sinabi niyang siya ang di makapanganak. Bai Kining, bakit ka nandito? Lola, tatanungin ko siya para tumahimik ka. Shen Yanchu, bakit mo itinatago na hindi ka makapanganak? Ano ang itinatago ko? Hindi ko talaga maintindihan. Paano tatanggapin ng Lu family ang tulad mong hindi mangitlog? Kung ako sa iyo, hiwalayan mo na si Emil Lu. Huwag kang magpanggap. If Chu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Lola. Baka nasobrahan ako sa pagkain. Kung magwawala ka, sa ibang lugar ka, dito ang bahay ko. Nga, ito ay usapin ng pamilyang Lu. Kailan pa nag-aalala ang tagalabas? Kahit na hindi makapanganak si Ich, palagi siyang magiging manugang ng pamilyang Lu. Kayo. If Chu, ito ang lahat ng ipon ni Lola. Kahit hindi ka na makapanganak sa hinaharap, sapat na ito para sa natitirang buhay. Babaeng tulad mo, huwag ka nang madalas pumunta dito. Para hindi na siya makakita sa'yo at mabwisit. Tiyak na pagsisisihan ninyo ito. Lola, hindi ako ang hindi makapanganak. Si Lu Jianbai. Naku, huwag ka nang magkunwaring matatat. Alam ni Lola lahat. Sino ba talaga ang nagpapakalat ng chismis? Magtapat ka at mapapatawan. Lumaban ka at parurusahan. Ano ba yan? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Sige na nga. Inaamin ko. Ako ang CEO ng Lu Group. Na Draper, alam ko yan. Hindi tungkol dyan. Siyempre, hindi. Pag-isipan mo. Hindi ko mabuksan. Bai Qinli. Sino yan? Hindi ko siya kilala. Hindi mo siya kilala. Lahat na lang tumatawag. Sa'yo ng Kuya Lu. Pati ba naman ngayon, pinapaatrasan pa ako. Chachu. Chachu. Hindi ko talaga siya kilala. Sinabi pa niyang baog ako. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko sinabing ikaw ang hindi kaya. Ako ang hindi kaya. Ikaw ang umamin Hindi ko yun para.
Tingnan mo ang dala ko. Mahal. Xiao Gui. Lolo. Jiyi. Nandito rin si Jiyi. Maaaring alisin ang matanda. Bakit mo dinala si Xiao Gui? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, hindi makapanganak si Xiao Gui? Akala ko'y gusto mo siya, kaya dinala ko, para maalagaan mo muna. Salamat, mahal. Ah, kaya pala ang sabi mo, si Xiao Guai pala ang hindi makapanganak. Ang asawa mo, matanda na siya, pero gwapo talaga. Di ba? May gustong umagaw pa sa akin. Sino walang pakundangan? Ako na ang bahala sa kanya. Kolega lang mula sa Lushai. Sabi ko na may problema sa Lushai. Ang isisi na iyon, siguradong hindi mabuti. Ang si ng Lushai, hindi mabuti. Nga, sa tingin ko si Jaime, may punto ang sinabi niya. May basehan ba? Isipin mo, bilang lalaking trooper, pagkakainteresan, at itong nangyari ngayon, parang ang pinuno, mali rin. Tama, ang ihisi ng Luz, parang hindi tao. Ang kumpanya namin ay subsidiary ng Luz. Mas maaga pa sa manok araw-araw. Huli pa sa aso ang uwi. Ang masama pa, ang manager namin, kasama ang sekretarya, may affair sa opisina. Bawat ilang araw, nagbabakasyon. Ano? Ang ibig kong sabihin, silang dalawa ay hindi maganda. Pero, Tama ako, di ba? Ang bagong proyekto, kailangan pang mag-overtime. Xiao Gu, ikaw na ang bahala. CJ, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Aalis na ako, ihahatid na kita. Hindi ka ba okay? Tandaang mag-test kung sakali ay magandang balita. Paalam. Naku po, paano naman ako mabubuntis? Yunchu, ayos ka lang ba? Gaano nakatagal ka sa loob? Paano ko ipapaliwanag? Pero wala naman akong iba. Pumasok na ako. Mauuna na akong lumabas. Teka. Ang ibig kong sabihin kung nagsinungaling ako sa'yo. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi ah. Ang ibig kong sabihin, kung mayroong tao, nagsabi ng mabuting kasinungalingan. Patawad mo ba siya? Ako ba ang tinutukoy mo? Pero itong pagbubuntis, kailangan ko munang magpa-check sa ospital. Hindi. Dahil hindi ako nagsisinungaling. Ako ang halimbawa, hindi ako nagpapalampas ng mandaraya. Kung gayon, hindi ko mailalantad ang pagkatao ko. Ikaw, hindi mo ako lolokohin, di ba? Hindi. Siguradong hindi. Hay nako, ano bang nangyayari dito? Lumipat pa kayo sa malayong lugar. Nga, tatay, sumasama pa si nanay sa kalokohan niya. Sino ang hinahanap? Laolu, sabi niya, asawa siya ni Jaya. Narinig ko, Naku, iyan talagang anak, kasal na rin. na naman. Pero, itong bahay, medyo simple yata. Hindi sa mga mansyon, bakit hindi doon? Tapos dito kayo, gusto ng kondo. Punta agad sa Shimao, yung nasa taas na unit. Tama. Ma, uminom kayo. Ay, naku, aking mahal. Laolu, ang tawag niyang ma, nagpapalambot sa akin. Xiao Shen, saan ka ngayon, nagtatrabaho? Kami ni Jayan Bai sa isang kumpanya, designer sa Lushai. Designer ka pala. Sayang naman. Hindi ba, anak ka rin ng Lu family? Nga. Ma, bakit kayo nandito? Ano pinag-uusapan? Nabanggit ng tatay, maging taga-disenyo, nahirapan si Xiao Chu natin.
Hindi naman. Sa tingin ko, bagay siya. Nga. Ano? Lumabas ka muna sandali. May sasabihin pa ako kina mama at papa. Ang kakaiba naman. Walang sikreto sa pamilya natin. Bakit hindi pwede harap-harapan? Pang-display lang yan. Ilang araw na rin tayong di nagkita. Bakit parang mga babae kayo? Magmadali ka ng mag-ayos. Malalate ka sa trabaho mamaya. Ay nga pala. Mama, Papa, mag-uusap tayo mamayang gabi. Mama, Papa. Ganito po ang nangyari. Ganito na po ang nangyari. Kaya, si Xiao Chu ngayon, hindi pa alam ang pagkatao. Ang ganitong pagsubok, madaling makasakit ng dignidad. Humanap ng pagkakataon, ipaliwanag. Lanan. Ilang araw pa muna. Hay, ayos na yan. Hindi na makahanap ng Ikaw talaga. Habang wala si Xiao Chu, tumawag ka na ng iba para asikasuhin. Naku, matalino ka talaga. Asawa ko, halika rito. Ano ng problema? Ang mo. Buntis ako. Sa edad niyan, hindi maaari. Ikaw na matanda ka. Anong pinagsasabi mo? Si Xiao Chu ang tinutukoy ko. Talaga? Sino pa ba? Mukhang wala silang alam. Pumunta ka na sa kumpanya. Mag-aproba ka ng leave para kay Xiao Chu. Huwag mong pagurin siya. Sige na, bilis. Nagbabantay ka? Babayaran ka ba ng kumpanya sa sahod na to? Ikaw, huwag kang masyadong mayabang. TFT. Oy, bilis-bilis. Parating na si Old Sil. Old Silu. Ito na ang chance ko. Ihatid mo to kay Boss Lu. Ayoko. Binibigyan kita ng pagkakataon. Anong problema mo? Kapag may maganda, hindi mo ako iisipin. Ayokong pumunta. Naku, pasensya na. Hindi ko sinasadya. 300. Nagpasensya na ako sa'yo. Bakit ganyan ka pa rin? Paumanhin mo. Hindi ganyan ka-espesyal. Ibigay mo na ang pera. Kung hindi, sisigaw na ako. Ikaw. Bea Queenie, paano mo ako binuhusan? Huwag ka nang sumigaw. Tapos na. Makikiraan. Ang Lu Group may mataas na opisyal na nadawi. Bakit naman? Si Boss Lu, sa buong Vice buhay, President. pinakaayaw niya ang espiya sa negosyo. Nagkaproblema siya noong bata pa. Para sa kanya, nalabag ang linya ni Boss Lu. Shane Chu, tingnan natin kung kaya mo. Pang manatili sa Lu family. Nakita niyo ba? Si Shen Yan Chu mismo. Ang design proposal namin sa forum inilagay. Nga, ngayon ang matagal na pinaghirapan. Nasayang lang. Baka dis rito ng kalaban. Ang project na milyon-milyon na wala na lang. Professor Modi. Hindi ako. Hindi ako. Shen Yan Chu, suspect ka sa paglabas ng sikreto ng kumpanya. Sumama ka sa amin. Manager, talagang hindi ako. Ikaw ba? Aalamin namin ang katotohanan. Bontis si Yun Chu, paano ka naging pabaya? Hindi pa natin alam. Si Lu, may naglabas ng sikreto sa kumpanya. Ang balita ay tungkol sa milyon. Ano? Patawag sila dito. Tingnan ko kung sino.
Tapang mo. Bitawan mo na ako. Tay, bakit po kayo nandito? Tay, Hay, wala namang problema dito. Maaari na kayong umalis. Lujayan Bay, bakit ka nakaupo sa pwesto ni Six? Nandito na kasi si Tay. Wala akong maupuan. Paano kung makita ni Jixu? Hindi maganda. Nabalitaan kong nandito na si matandang si Lu. Bakit hindi ko siya nakikita? Sa totoo lang. Tungkol sa pagbubuntis mo, alam ko na. Tama. Buntis ka pala. Bibigyan kita ng leave. Umuwi ka at magpahinga ng mabuti. Bibigyan niyo ako ng leave. Hindi. Ang ibig sabihin ni Tay ay, mag-file ka ng ilang araw na leave. Pero may leak na balita. Kung na-leak, ilang daang milyong proyekto lang naman yan. Lenan, hindi. Yun, ang ibig sabihin ni Tay ay, ang bagay na ito, siguradong hindi ikaw ang nag-leak. Tama. Ang pamilya natin, lubos kaming naniniwala sa'yo. Teka muna. Si matandang si Hilu ngayon, siguro galit na siya. Oh. Tay, gusto kong makipag-usap kay Jayan Bay. Ako. Alam ko ang gusto mong sabihin. Maayos naman ang katawan ko. Bakit ka nagkakasakit noon? Dati, akala ko hindi mo kaya. Kaya pala ang chismis na ito ay kumalat mula sa iyo. Hindi ka nagalit ha? Dahil nag-aalala ka para sa akin. Huwag na lang. Tito Lu, nandito na po ka. Sino ka? Ako ang bunso ni Bailiche. Si King Ne. Noong bata pa ako, binuhat mo pa ako noon. Ikaw pala. Tito Lu, may sasabihin po ako sa inyo. Kailangan ninyong mag-ingat kay Shen Yunchu. Ano ang problema kay Shen Yunchu? Narinig ko, nagtagas siya ng lihim ng kumpanya. Hindi ba't pagtataksil iyan sa kumpanya? Ang pagpapakasal niya kay Kuya ay siguro dahil sa pera. May narinig din ako, hindi siya mabuntis. Ang mga bagay na ito, sino ang sinabihan mo nito? Para sa dangal ng pamilyang Lu, hindi ko sinabi kahit kanino. Mabuti naman. Ipatawag mo ang tagah dito. Si Tito Lu, sa wakas, gumalaw na rin laban kay Shen Yunchu. Ginoong Lu, simula ngayon sa pag-hire ng Lu Group. Maging mahigpit ka. Huwag basta-basta magpasok. Tama po kayo. Ang Lu Group na ito ay nangungunang kumpanya sa Rongsheng. Hindi lang kahit sinong aso't pusa ang pwedeng pumasok. Paalisin mo siya. Paalisin na siya. Tito Lu, ako ba ang tinutukoy ninyo? May iba pa ba rito? Simula ngayon, kung sino pang gagamit ng relasyon, para magpasok sa Lu Group, tumigil ka na sa trabaho. Opo. Tito Lu, Hindi kita kilala. Huwag ka nang magkalat ng chismis sa akin. Haharapin ko pati ang tatay mo. Hindi ka paalis? Anong masamang chismis ang pinapakalat mo? Sinabi mong hindi makapanganak ang manugang ko. Katawa-tawa. Una ka nang bumaba. Mamaya na ako. Dalhin kita sa ospital para magpatingin. CJ. Sige, pauwiin ko muna si Papa. Engan, o CJ. Magiging tatay na ako. Lola, ang iyong apo sa tuhod ay darating na. Lola, ang iyong apo sa tuhod ay darating na.
Lola, ang iyong apo sa tuhod ay darating na. Naku, congratulations, congratulations. Matagal mo na ring inabangan ito. Tama na, tama na. Uwi na tayo. Maglaro pa tayo sandali. Lola, kaya kong manganak. Ako ang hindi makapanganak. Hindi nagsisinungaling si Ichu. Siguro iyong anak nila, pero ipagdiwang natin yan. Hay, bakit siya nandito? Na. Parating na. CJ. Pumasok na. Anong ginagawa mo? Tingnan natin. Talaga? Tiete. Tingnan mo nga ang anak mo. Hindi pa siya kasal. Nasa obgyn na siya. Buwisit na bata to. Ang tagal na niyang di kumukontak. Sinaktan pa si Hawhaw. Tingnan mo ngayong oras. Paano ko siya pagagalitan? Assistant Sue, sa tingin mo ba, mali ang oras para umamin kay Yunchu? Tama ka dyan. Buntis pa lang ang misis. Bawal ang sobrang saya o lungkot. May punto ka dyan. Takbo. Nasa ospital tayo. Sa harap ng lahat, anong gagawin nyo? Anong pakay mo? Pananagutin kita. Narinig ko, hindi ka ba nakahanap ng taong hindi karapat-dapat? Yung bigay kaya? Walang bigay kaya. Walang bigay kaya. Ibig mong sabihin, buntis ka ba? Hindi. Matigas pa rin. Ano nang pinaglalaban mo? Ay sos, mahal, halika, tingnan mo. Ikaw na bata ka. Nagpakasal ng patago, at buntis ka pa. Gusto mo bang ipahiya ang pamilya Shen ng lubusan, Lene? Halika na. Hoy, Halika na sa akin. bitawan mo ako. Pinalaki kita ng ganito katagal. Hindi ka pwedeng ibigay basta-basta. Ang dinadala mong anak, ipa-abort mo muna yan. Tapos, maghahanap ako ng mabuting mapapangasawa. Halika na. Halika na. Tulong. Tulong. Anong tinitingin-tingin mo? Ito ang usaping pampamilya ko. Siya ang anak ko. Yunchu. Ngayon, kahit mamatay ka pa rito, hindi ubra, Yunchu. Ayos ka lang. Siya ang kabit mo. Mukhang hindi na siya bata. CJ, sakto ang dating mo. Ako ang tatay niya. Kung gusto mong isama siya, magbayad ka. Bigay kaya. 1,000,000. Hay. Kulang pa ang 1,000,000. Tingnan mo ang sugat ko, pati gastos sa pananakit mo noon. Kailangan pa ng mahigit 100,000. Kung hindi pa siya kasal, mga nagbibigay ng pera, marami pa dyan. Sinasabi ko sa inyo, wala kahit isang kusi. Mula nang umalis ako sa pamilya Shen, tapos na ang relasyon namin. Ang asawa ko ay ordinaryong driver lang. Huwag kayong umasa sa kanya para yumaman. Ha, ay, kasal ka na pala. Ang walang kwenta mong asawa. Nga. Sabi ko na nga ba, ang dragon, anak ay dragon. Ang daga, butas ang alam. Ang klase ng nanay mo, anong mabuting anak ang mahugot niya? Manahimik ka. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Hindi ka bagay. Oo, ikaw ang bagay. Naghahanap ng driver na mahirap, wala pang 1,000,000. Tama na ang satsot. Itong inutil na ito, nagmamaneho ng mahigit 10 taon. Hindi makalikom ng milyong bigay kaya. Ikaw, walang pera. Ikaw, sumama ka sa akin. Sino ang magtatangkang galawin siya? Sino nang may lakas ng loob humawak sa kanya? Ako. Hoy, Ay, ikaw na walang hiyang anak. Huwag mong sisihin kung magiging brutal ako. Anak ng Vice Presidente ng Lucy Group.
Hindi ba't gusto niya ang walang hiyang to? Tawagan mo siya, sabihan mo siya, pagsabihan mong sunduin siya. Tara na, bilis. Huwag kang matakot. Tapalan ko muna ang sugat mo. Siguro dapat na tayong tumawag ng pulis. Hindi na kailangan. Hoy, subukan mong huwag tumakbo. Hindi ako tatakbo, narito na, nandito na ang tao. Sabihin mong puntahan niya ako sa iyo. Anong oras na? Alas 10:20 na. Ay naku, Ginoong Zibay siya, dumating ka rin po. nga. Hirap na hirap ako bago ko nakita si ate. May isang tanga lang ang humawak sa kanya at di pinapalabas. Kung hindi sana, naipadala na namin siya sa inyo. Humph, Kung hindi lang dahil sa ate mo, na maganda naman, di ako mag-aaksaya ng oras dito. Tingnan nga natin. Kung sino yung kalaban ko. Sino ang kumakalaban sa akin? Talaga, sa Romcheng na ito, may kumakalaban pa kay Young Master Bai. Hindi ba't paghahanap yan ng kamatayan? Ha ha ha. Young Master Bay, nandito silang lahat sa loob. Buksan mo ang pinto. Masakit ba? Kung mas mabagal ka, dapat naghilom na. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Masakit. Pero kapag nandito ka, hindi na masakit. Tanga. Tumigil ka. Sino ka? Bakit mo pinapakialaman ang kay Young Master Bai? Ay, nako, hindi ba ito ang kanang kamay ni President Lo, si Assistant Chu? Bakit po kayo narito? Mabuti kung kilala mo ako. Ang bagay na ito ngayon, humingi ka ng tawad, at okay na yon. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kung magpapatuloy ka sa iyong kalokohan, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Hindi mo kayang guluhin ang nasa loob. Ang nagpadala kay Assistant Chu, talaga bang, ay isang napakalakas na tao? Bei Xiao, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang ordinaryong driver. Totoo. Hay nako, totoong totoo. Talagang totoo. Assistant Chu, tatakutin mo ako? Akala mo bata pa ako? Ang walang alam ay walang takot. Dahil kay CEO Lo, hindi na kita papansinin. Umalis ka na, buksan mo ang pinto. Hindi mo ba naintindihan pag nagsasalita ako? Masyado ka nang lumalaki. Atake. Atake. Shuke. Isa ka lang na bantay aso. Pinatulan mo ako? Ang nasa loob. Huwag mo akong pinagloloko. Sasabihin ko sa'yo, mamamatay kayong lahat ngayon. Gusto kong makuha si Shen Yunchu, gawing bayarang babae. Gusto kong makita mismo ng asawa niya. Kayong mga mababang uri, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na lakas. Pinabayaan ko ang mga mababa. Silang bugbugin. Maghintay ka. Magsisisi si Bei Licheng dahil sa anak mong ito. Tapang mo, sinabi mo ang pangalan ng aking ama. HMPH, maghintay ka, kasama ng dalawang iyon, mapapahamak din kayo. O kaya, una na tayo. Ang ama ni Bai Xiao ay vice-presidente ng Lu Group. Ang posisyon niya, pangalawa lang sa mahiwagang CEO. Sa tingin ko, sila ngayong masasawi na. Ese. Mga tulad nila na hindi alam ang sariling kakayahan, mga tanga. Ese, nararapat lang na maparusahan. Sa tingin ko, ang mapaparusahan ay hindi ba si Vice President? Nakaharap na sa panganib. Deserve mong mabuhay na alipin. At maging aso ng bulag na balot. Ang pagiging mayabang mo, ang tunay na bulag. Maghanda ka na sa pag-iyak. Vice President, ang nangahas. Tignan Sino ko ang kung gumalaw sino? sa anak ni Bai Licheng. Huwag mong gagalawin ang anak ni Bai Licheng. Tay, sa wakas nandito ka na. Anong nangyari? Bakit ka pa nakipag-away kay Assistant Su? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ba't palagi mo gustong mag-asawa ako at magkaanak? Nahirapan akong humanap ng isa. At pumayag na ang mga magulang. Itong si Assistant Chu. Sobra lang siguro, nangialam pa, at binugbog pa ako. Gusto pa niyang lumuhad ako at humingi ng tawad. Hindi maaari. Assistant Su, hindi mo man lang ako binigyan ng respeto. Hindi po sa ayaw.
kundi hindi pwede. Tay, tingnan nyo. Yung nasa loob, Isa lang itong mahirap na driver. Sino ang makakapagsabi kung kamag-anak niyang mahirap si Assistant Shu? Hay, oo nga, kahit yung 1,000,000 dote ay di kayang ibigay. Paano magkakaroon ng kahit anong katayuan o estado? Tay, ngayong araw, kailangang ipaglaban kita. Paalisin mo ang nasa loob, huwag mo akong pilitin. Ay! Sigurado ka. Kung bubuksan niyo ang pintong ito, tapos na ang magandang buhay ng pamilya niyo. Heh! Buti na lang at nakinig ka, HMPH. Lumabas ang nasa loob, bigyan niyo ng paliwanag ang anak ko. Panagutan mo ang anak ko. Yun Chu. Anak kong mahal, dahil mag-ama tayo, lumabas ka't umami. Bei Xiao, masasalba pa kita. Pa, kung si Shen Yun Chu, may tamang asal. Pagbigyan mo na siya. Gago ka, kanina ang tapang mo, di ba? Nandito na si Papa, takot ka bang lumabas? Naghahanap ka ng gulo. Malakas ang ingay sa labas. Magpahinga ka muna, ako na ang lalabas. Hindi na kailangan ng pulis. Paano kung saktan ka nila? Hindi sila magtatangka. Hintayin mo lang ako. Upo. Duwag. Pa, paano na? Dahil ayaw nilang lumabas, ako na ang papasok. Halikayo, buksan ang pinto. TSK. Gusto mong humingi ako ng tawad sa anak mo. Lumuhod at humingi ng tawad. Tama, hindi lang kita pululuherin, pati babaliin ko mga binti mo. Para hindi ka na makatayo habang Tapos ka na. Nagalit si tatay, nanginginig siya. Kung alam mo lang, ilabas mo na ang babae, para paglaruan ko siya, para maibsan ang galit ko. Baka sakali. Baka hindi si tatay mo ang galit, kundi natatakot lang. Ha ha ha. Si tatay ko. Ang VP ng Lu Group. Sa buong syudad, kontrolado niya lahat. Ang dapat katakutin ay baka di ka mabilis mamatay. Bobo, malapit ka nang mamatay, at hindi mo pa alam. Tatay, huwag ka nang manginig. Bilasan mo, sige na, awayin mo siya. Sige, ako na ang bahala. Ikaw na hayop ka, papatayin kita sa palo. Hahampasin kita ng todo. Tay, bakit mo ako pinapalo? Dapat mo hampasin ang hamak na yan. Mababang uri, ikaw ang papaluin ko, hayop ka. Hindi mo ba alam, napakalaking gulo ang ginawa mo. Hindi ba ako naglaro lang ng babae? Hindi pa ba ako nakipaglaro dati, Tay? Hayop ka, hindi ka paluluhod para humingi ng tawad. Tay, nalilito ka na, Tay. Opo, President Bei, paano mo hahayaan ang binata humingi ng tawad sa ganitong klaseng tao? Napakataas ng inyong katayuan, sila, hindi karapat-dapat. Nga. Wala kayong alam. Alam niyo ba kung sino siya? Siya ay mula sa Lu Group, si Lu, ang kanyang asawa. Ibig sabihin ay ang ginang ng Lu Group. Si Lu, kasalanan ko ang pagpapalaki sana, kaya nagkaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Maling akala lang yan. Anak, Sabi mo, itong babae, totoong napangasawa ng sisi ng Lu Group. Hindi ko rin alam. Kung totoo to, nasawa niya yung CEO sa buong Romcheng sa hinaharap. Titingalain nila siya. Tayong mga, hindi ka nagkamali, para siyang ordinaryong driver lang. Paano siya magiging si Lu, CEO ng Lu Group? Bei Shuyu, nasisiraan ka na ba ng bait? Ilang beses ko na, sinabi sa'yo, na si Lu siya. Wala ka ng pag-asa. CEO Lu. Huwag niyo sanang. Tandaan ng mali ko. Pagtingin sa madam, patawarin niyo na lang. Ako, CEO Lu. Bei Licheng, kasalanan ng magulang. Sa tingin ko, oras na. Para turuan mo ang anak. Si Lu, ako, sisibakin ko si Bei Licheng. At sususpindihin lahat. Opo. Tara na, sinira mo ako. Ano ba iniisip mo?
Lumayas na kayo. Teka, Yunchu. Ay, Yunchu, hindi mo sinabi na magpapakasal ka kay Silu. Naku, ano nang nangyayari? Ay. Silu. Ako lang kanina, nagpanggap na si ng Lu Group na palayas ko sila. Ay, May punto ka riyan. Apelido mo'y Lurin. Si Papa, Lurin. Ang Lu Group na to, parang atin na rin. Pero, ganon na lang kadali. madali? Hindi pinaghirapan ko to para mapaalis sila. Bigyan mo na ako ng reward. CJ. Ay, Ito na ba ang reward na sinabi mo? kain na. Dati, lagi akong dinadala ni Mama rito. Masarap talaga. Heto. Oy. Talaga, di ka pala kaya ng alak. Boss, magbayad po. Pwedeng isa ulit to. CJ, mahina ka pala sa alak. Ay, nakainom na ko bago dumating. Umupo ka. Masyado kang mabigat. Hindi ko kaya. Kailangan ko ng sundo natin. Tawagan mo si Xiuke. Sixu. Dali, magmaneho ka. Lasing ka na. Sinampal mo ko. Sinampal kita. Ako ang marangal na si ng Lushai Group. Paano mo nagawang gawin to? Hindi ka pa nagigising sa panaginip mo. Totoo ang sinasabi ko. CJ. Kung gayon, ako na ang asawa ng si... Hindi ka pa rin naniniwala. Ang sinabi ko dati. Lahat yon ay para lokohin ka. Bakit mo ako niloko? Dahil sa tingin ko, masama ang balak mo. Masama ang balak ko. Ha? Nainteresan ka lang sa pera ng pamilya namin. Gusto ko ang pera nyo. Mas mabuti pang sabihin mo na, gusto ko ang mga peking gamit ni Lola. Hindi. Hindi yan. Ako ang gusto mo. Ako mismo. Sabihin mo. Tama. Ay, sos. Anong nangyari? Anong nangyari? Wala lang. Nanaginip ako ng masama. Uminom ka ng sabaw para mahimasmasan. Sobrang alak ko kagabi. Wala akong nasabing kalokohan, di ba? Marami kang sinabi na ikaw ang sisi ng Lushai Group. Sabi ko nga, Alangan. anong tingin mo? Gamit ang mata, akala mo maniniwala ako. Hindi ako ganyan katanga. Hoy, boss, yung pinapaimbestiga mo ang kalagayan ng may bahay, naimbestigahan ko na. Nalaman ko na lahat. Sobrang sawi si ate. Yung tatay niya, masahol pa sa hayop. Noong bata pa si ate, namatay ang nanay niya dahil sa kabit, namatay sa galit. At ang tatay niya, mas pabor sa lalaki. Nagkaanak ng lalaki sa kabit. Gusto nang pakasalan agad yung kabit. Noong bata pa si ate, hindi siya nabiyayaan ng magandang buhay. Kamakailan lang, para sa anak nila, ipadala sa ibang bansa mag-aral. Pinilit si ate na mag-asawa.
Boss Lu, sobrang sawi si ate. Pakiusap, ipaglaban niyo si ate. Bukas. Humanap ng oras. Anyayahan silang magkita. CJ. Naku, huwag ka ngang magpagala-gala dito. Tapos na. Napangasawa ni Shen Yunchu si Silu. Tayo, wala nang magandang buhay. Hoy, pa. Si Shen Yunchu ay anak ninyo. Kahit napakasalan niya si CEO Lo, hindi niya ito matatakasan. Sa tingin ko nga, darating na ang magandang buhay. Nga, kung iisipin, ang 1,000,000 na bigay kaya ay kulang pa. Ang mapapangasawa ay mula sa pamilya. Dapat humingi tayo ng 100,000,000. Inaanyayahan kayo ni Silu. Sandali lang po. Hay, Huwag kang masyadong mayabang. Si CEO Lo ay kamag-anak natin. Makakatikim ka rin sa akin. tama na yan. Magtiis ka muna. Maging mahinahon ka. Maaari na kayo. Saan kami upo dito? Nga. Pwede na kayong tumayo. Naku. Pasensya na po, Boss Lu. Dati, hindi namin nakilala ang inyong kahalagahan. Nagkasala kami sa inyo. Nandito ako, humihingi ako ng paumanhin. Hahaha. Huwag na. Hindi ako ang inyong inaway, kundi ang aking asawa, Shen Yunchu. Naku, Boss Lu, anong klaseng salita yan? Magkapamilya tayo. Pamilya. Nga, Kung hindi nyo siya binubugbog at sinisigawan, kulang sa pagkain at damit, pinipilit siyang mag-asawa. Maaaring tayo, talagang maging pamilya, sayang ngayon. Hindi kayo karapat-dapat. Hi, bayaw. Sampalin mo. Anak ka ng Kerida. Anong karapatan mong magsalita? Itong tawag mong bayaw, hindi ko matanggap. Boss Lu. Alam po naming nagkamali kami, Lanan. Mabutit alam mong mali ka. Nagkamali, kailangang bayaran ang mali, magbayad ng halaga, di ba? Kayo tatlo, maglaho kayo sa Rongcheng. Boss Lu, ako, ang aming trabaho, lahat ay nasa Rongcheng. Simula ngayon, kayo tatlo ay walang trabaho. Yilu, kung hindi dahil sa monghe, dapat isaalang-alang mo naman si Bodha. Ay, ako ba? Kung hindi dahil kay Yunchu. Hindi kayo karapat-dapat. Kahit tumayo sa harap ko. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung nasa Rongcheng pa kayo, hindi lang kayo basta aalis. Napala, hindi pa alam ni Yunchu ang pagkatao ko. Ay secret nyo lang ito para sa akin, ha? Kahit kanino pa niya malaman. Kasalanan nyo pa rin yun. Hay. Yilu. Yilu. Alam naming nagkamali kami. paano na ito? Hindi ko lang alam yung pagkalat ng balita noon. Ay nalutas na ba? Ako na ang maghahanda. Baka isipin ng iba na. Nagtatago ako dahil guilt. Bahala na. Yunchu, nandito ka na. Ilang araw na rin. Mas gumanda ka. Salamat. Shen Yunchu. Tungkol sa pag-leak ng kumpanya, natukoy na namin. Si Bai Qining ang may gawa.
Hindi ko akalain na siya nga. Shen Yunchu, ikaw na mapanira. Ah, mabuti. Gusto sana kitang hanapin, pero dumating ka na mismo. Bakit mo ako sinabotahe? Ikaw, hala. Talaga bang may ganyan? Dahil hindi mo nakuha asawa niya, kaya ka nagtatangka? Subukan mo ulit akong saktan. Arf. Ang ganitong kahilingan, madali lang yan para sa akin. Ikaw, ano ako, makinig ka. Simula ngayon, layuan mo ako. Ako. Lalabanan kita. Arf. Shen Yunchu, hindi ako makasal kay Kuya Lu dahil napatanggal ang tatay ko. Nabalian ng buto ang kuya. Kasalanan mo lahat to. Hoy, wag mo akong pagbintangan. Wala akong kinalaman sa tatay at kuya. Ikaw naman, sarili mo lang yan. Kung hindi dahil sa iyo, paano sinibak ni Jilu ang tatay ko? Bakit binugbog ang kuya ko? Teka, si Hilu. Anong si Hilu? Huwag kang magpanggap. Sino bang hindi nakakaalam na ang asawa mo ay sisi ng Lu Group? Chachu, huwag kang maniwala sa kanya. Kuya Lu. Lu Jianbai, hanggang kailan mo pa ako lolokohin? Kuya Lu, pakawalan mo na lang ang tatay ko. Ako, hindi na ako ulit pa. Ah, Ginang, ikinagagalak kong paglingkuran ka. Hay, Chachu. ah. Ikaw ba ang sifi ng Lucor? Ako ang ina ng sifi. Ako ang dating siye. Ah, hindi mo alam? Talaga namang. Napakaswerte ko. Asawa ko, halika dito. Halika. Aray, ang sakit. Hindi nga ako nananaginip. Naku, natakot mo ako. Yi Zaime, hanggang kailan ka pa manonood? Nanonood ka na ng kalahating oras. Hindi ko akalain na makikita ko ang buhay na pinakamayaman sa Rongshe. Patay, baka wala ka ng tsansa. Kung marunong ka, sabihin mo pa. Hahaha, kaya pala may bagong patakaran ang kumpanya. Bawal na ang overtime. At tinanggal ang dating manager. Ikaw pala. Huwag mo akong kalimutan pag yumaman. Hindi pwede. Tingnan mo ang pasalubong ko. Amoy ng maruming pera. Saka nga pala, may reunion ang mga kaklase sa ilang araw. Paano kung tayo mag-entrance ng bongga? Baka hindi maganda kung masyado. Nandito na. Mahal, hintayin mo ako sa baba mamaya. Walang problema, napaalam ko na sa kanila, libre na ang kainan. Salamat, mahal. Mahal, ilabas mo ang pasalubong ko. Mahal, bakit mo pinipilit ang sasakyang ito? Hindi maginhawa maglagay ng gamit. Pinakakapansin-pansin. Why, Shen Yunchu, nagrenta ka lang ng kotse. Hindi ba pwede akong bumili? Nakabili ka na. Alam mo ba kung magkano ito?
Marami namang kotse rito, hindi ko talaga alam. Ang galing mong umarte, ganun na nga. Kung hindi ko lang alam ko ang kalagayan ng pamilya nyo. Talaga namang maniniwala ako. Shen Yunchu, payuhan kita, pigilan mo ang iyong pagmamayabang. Kung upahan mo ang kotse na ito sa isang araw, kailangan mong magbato ng 10 araw. Ano bang pakialam mo dito? Nga, mamaya, kung hindi siya bibigyan ng regalo. Sinong may gusto niyan? Mga sirang gamit, mabigat pa sa akin ang mga iyan. Hayaan mo, ako na. CJ. Sa masamang bibig, walang mabuting lumalabas. Tingnan natin kung magsisi siya mamaya. Ako na lang ang magbigay ng suhestyon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong pagdating. Isa pa, akala mo naman kung sino ka. Shen Yunchu, anong problema mo? Umiinom ang lahat. Ikaw lang ang umiinom ng juice. Masama ang pakiramdam ko. Nakakahiya ka talaga. Akala mo naman isa kang handog, kahit saan kaya kong makisabay. Ikaw. Baka hindi ka pa nakakahanap ng kaya ka galit. Impossible. Si Yunchu ang una sa department namin. Kahit una, ano naman, alam mo ba kung saan ako nagtatrabaho? Anak na kumpanya ng Lu Group. Tinulungan ako ni Dad. Kung maganda ang performance ko, ililipat sa main office. Kaya lang yan. Wow, ang galing naman. Ang ama ni Feo, talagang may kakayahan. Shen Yunchu. Paano ka? Jiang Feiyu. Nagbibigay ka sa pamilya namin. Si Yunchu ang may ipinagmamalaki ka ba? Ano? Nagtatrabaho ako sa Luz. Ano na kinalaman ng pamilya nila? Yunchu, ikaw na ang magsabi. Pasensya na, Jiang Feiyu. Ang asawa ko, ang SEC ng Luz Group, Lu Jianbai. Ano? Anong pinapangarap mo? Magugustuhan ka ng fee ng Luz? At saka, ganito kalaking balita. Paano nang hindi i-anunsyo, di ba? Pinakabagong balita, ang pinakamayamang sinang Luz Group si Ginoong Lu Jianbai ay magdaraos ng kasal sa lalong madaling panahon. Nagkataon lang yan. Masyado kang matigas ang ulo. Ilabas mo. Ito ang pasalubong ko para sa inyo. Naway magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Ano ang Hermes? Totoo ngang Herme ito. Yunchu, hindi ka naman talaga magpapakasal kay Sil. Sino nang makakasigurong hindi peke? Hello, ako si Lu Jianbai. Asawa ni Shen Yunchu. Shen Yunchu, gusto mo bang ang lalaking ito na maging iyong asawa at makaisang dibdib sa kanya, sa sakit man o sa kalusugan, sa hirap man o sa yaman, o anumang ibang dahilan, mamahalin siya at aalagaan, at magiging tapat sa kanya, hanggang sa huling hininga. Pumapayag ako. Lu Jianbai, gusto mo bang ang babaeng ito na maging iyong asawa, at makaisang dibdib sa kanya, sa hirap man o sa yaman, sa kalusugan man o karamdaman, o anumang ibang dahilan, mamahalin siya at aalagaan, at magiging tapat sa kanya, hanggang sa huling hininga. Pumapayag ako. Kayo naman, gusto niyo bang maging saksi sa kasal nila? Handang-handa na kami. Ngayon, mga bagong kasal, pakisuyong magpalitan ng singsing. Yunchu. Mamahalin kita ng lubos. Ngayon, ang nobyo, pwede mo nang halikan ang iyong bagong kasal. Halikan mo na. Halikan mo na.
Ngayon, ating inaanyayahan ang mga kapamilya at panauhin na umakyat sa entablado para sa isang group photo. Ang saya at ligaya ngayong araw ay ating itatago. Tumingin sa kamera, ha? 3, 2, 1. Maligayang kasal.